at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Christian Yusores, DZMM. Good morning po, Yusek. Ano po ang posisyon ng Malacanang doon sa timeline ng Bicameral Conference Committee na sa December 28 pa po mapipirmahan yung BICAM report ng 2026 budget and then December 29 pa ira-ratify? May sapat po bang panahon yung Pangulo para aralin, suriin, or busisiin po yung proposed budget bago pirmahan? Nung una po talaga ay inaasahan ng Pangulo na mas maaga ang pagsisubmit ng kopya ng enrolled bill. Sa pagkakataong ito, pipilitin po ng Pangulo, pipilitin po na maaral mabuti at mapirmahan po ang 2026 national budget bago magtapos po ang taon. Pero ang tinitiyak po ng Pangulo ay aralin, matutukan, mabusisi ang nasabing enrolled bill at matiyak na ang mga nakalagay dito ay naaayon sa prioridad ng administrasyon, isang malinis, makatao at nakatuon ang mga bills na to, or rather ang mga provision dito para sa taong bayan. Follow up lang po, ma'am. Last year po, if I recall it right, maaga pong na-ratify ng BICAM yung proposed 2025 budget. Kaya nasilip po ng Pangulo yung mga questionable insertions that time to a point na kailangan mo pong tumaan sa thorough review with the Cabinet. So, given this very limited timeline, how will the President ensure na wala pong makakalusot talaga ng mga questionable insertions, or is he even considering a reenacted budget just for a few days or weeks in January to make sure na talagang malinis po yung 2026 budget? Limitado man po ang panahon, ang sinisiguro po ng Pangulo ay aaralin mabuti to. Kung may dapat i-veto, i-veto po ng Pangulo. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, follow up lang din po sa budget. Kasi yun nga, no, medyo gahol po sa oras at yung budget natin ay ira-ratify pa sa December 29. Yun yung tanong ko po, Yusek, kumpiyansa po ba ang palasyo na walang i-veto? Kasi considering ang BICAM nagsabi na talagang malinis, corruption-free yung budget na yun. So, wala po ba, kumpiyansa po ba ang Malacanang na walang i-veto si Pangulo sa 2026 budget? Kung sinasabi po ng Kongreso na napag-aralan itong mabuti, aaralin pa rin po ito ng Pangulo. At titiyakin po ng Pangulo sa publiko na ito ay isang makatao at maayos na national budget. Follow up din po, Yusek. Nananawagan ang ilang kongresista, lalo na yung Akbayan Party List, ng greater transparency, lalo at may light increases sa mga certain budget items na which raise concerns about the risk of corruption, pork barrel, and patronage. Kung gusto po nila ng transparency, mas gusto po ng Pangulo. Siya po nagpaumpisa nito, kaya po nagkaroon tayo ngayon ng mga transparency portal. At nais po ng Pangulo na bawat mga bidding or mga procurement process ay naipapakita sa tao. Thank you, Yusek. Follow-up question from Maricel Halili, TV5. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, just to reiterate, how confident are you that the budget will be signed on or before December 31? Ang nais po talaga ng Pangulo ay mapirmahan ito bago magtapos ng taon. So kung dapat aralin, kung hindi magkakaroon ng tulugan, walang tulugan, gagawin po yan. Pero ang gustong sabihin ng Pangulo, ang tinitiyak niya, bago siya pumirma, dapat na aral po itong mabuti na bosisi at kung may kailangang i-veto, i-veto. Meaning no holidays for the executive. Opo. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. So, Yusek, parang nabanggit nyo na there will be no holiday para kay Pangulo. Is that true? Walang Christmas break ang Pangulo? Dahil pag-aaralang maigi yung Kailangan budget. pag-aralan po. Sa Pangulo po, hindi po kailangan magkaroon ng Christmas break. Kailangan po talagang aralin ito at pipilitin na mapirmahan po ito bago magtapos ng taon. Po, Yusek, sino-sino yung makakasama ng Pangulo para reviewin yung budget after na dumaan na sa BICAM? Siyempre, unang-una po ay ang miyembro po ng DBM. Sila po ang magbubusisi, kasama rin po ang Pangulo para po ma-explain. At kung may kinakailangan pong tawagin ang Pangulo na mga cabinet secretaries para po mas malinaw, ipapatawag po. Kung sino man po ang kinakailangan na namumuno sa isang related agencies. Thank you po, Yusek. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
Hi, Yusa. Good morning. Former DPWH Undersecretary Cabral died last night after allegedly falling from a cliff. She's one of the key figures in the ongoing flood control probe. May comment po ba ang palasyo sa passing ni Yusa Cabral? Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former Yusek Catalina Cabral. At nakakalungkot po ang nangyari. Pero, yun po, muli nakikiramay po tayo. Follow-up question from Darlene Kai, GMA7. Good morning, Yusek. Following the death of former Undersecretary Cabral, what is the palace's directive on the investigations or inquiries surrounding yung mga kaso or allegations sa kanya? Sa ngayon po ay wala pong kaso. Inquiries or investigations concerning projects involving former Undersecretary Cabral. Nasa kamay na po iyan ng mga mag-iimbestiga. So sa ngayon po, wala pong kinakaharap na kaso si Yusek Cabral. Follow-up question from Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. Ma'am, before her death, the ICI recommended further investigation about Yusek Cabral as well as former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Is the executive branch tracing his whereabouts considering that he was supposed to return to the Philippines on December 17 and the immigration says he is not yet here? Tingnan po natin, sa ngayon po ay wala pang pag-uutos patungkol po dyan. Just a follow-up question. How urgent is this issue for the palace considering that a key witness died, another person of interest is nowhere to be found in the Philippines, and Zaldico is still at large? Okay, ginagalang po natin muna pansamantala ang pribadong buhay at ang pamilya po ni Yusek Cabral. Sa ngayon wala pong pinag-uutos ang Pangulo at muli walang kaso. At kung meron man pag-iimbis ng gagawin, bahala na po. Nasa kamay na po ito ng mga investigating bodies. As for Mr. Bonoan and Mr. Zaldico? Mr. Zaldico, meron pong red notice tayo nire-request for Zaldico. Kay Mr. Bonoan, tingnan po natin, supposed to be December 17. Siya naman po ay pribadong tao. Tingnan po natin kung merong kaso maisasampa sa kanya. So, doon na naman po siya siguro papatawag. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, quick follow-up lang po dun sa kay Yusek Cabral. Ang Pangulo po ba walang direktiba para sa swift investigation dun sa kanyang pagkamatay po para malaman lang din yung ano ang nangyari? Meron po ba direktiba ang Pangulo sa PNP, sa NBI, CIDG? Hindi na po kailangan iutos to. Mandato po ito ng PNP, ng SOCO. Malaman ko ano po ang nangyari. Okay. Sabi po ng Pangulo, walang makakaiwas sa batas. At ito nga po, merong warrant of arrest ng inilabas. Ano po, laban dun sa mga sangkot sa 96.5 million na ghost flood control projects anomalies po sa Davao Occidental. May we know po kung meron na bang malinaw na impormasyon ang gobyerno kaugnay po nung kinaroroonan ni Zaldico at meron po bang timeline or deadline na dapat siya ay maibalik dito sa Pilipinas, maaresto po siya? Unang-una po sinabi na rin po ng DILG na meron na pong request for the red notice. At kung papaano ito mapapabalik sa bansa, as the saying goes, do not telegraph your punches. Next question, follow-up question from Christian Yusores, DZMM. Ma'am, going back po kay Yusek Cabral, how is the palace, ano po ang tingin ng palasyo dito? How will this affect yung ongoing investigations related po sa flood control projects given na ang directive nga po ng Pangulo ay dapat mapanagot po yung mga dapat mapanagot sa issue na ito? Muli, sasabihin natin, bahala na po, nasa kamay po ito ng investigating bodies. At sa ngayon po ay hindi po ito nasa isip ng Pangulo, ng Palasyo, dahil nakikiramay po tayo sa pamilya ni Yusek Cabral. That is the last question, Yusek. One more. Go. Okay. Ivy Reyes from Billionario. Yusek, meron po bang information ng palace on the whereabouts of the Yap brothers? Sa ngayon, hindi pa naman po sila pinapahanap dahil wala naman pong warrant of arrest. At wala pa namang kaso. That is the last question, Yusek. Thank you very much.